Boro, head ng PDRRMO Davao Occidental. Sir Harry, si Danny Buenafeo sa Kabayan. Harry? Ay, yes, sir. Yeah, Ako naririnig. na bahala nun. Sandali, sir. Okay. Ako na bahala nun. Okay. Tawagan mo ako. Hello. Sir, yes, sir. Go ahead, Hello, sir. Harry. Yeah, oo, naririnig mo ako. Bali mula dito sa DZMM Teleradyo sa programa Kabayan. Yes, sir. Okay. Good morning po. Good morning. Oo. So, bigyan mo nga ako ng konting update lang sa ngayon dyan sa Davao Occidental. Ang alam ko tinamaan kayo ng aftershock ulit, 5.5 kahapon. Anong sitwasyon nyo ngayon dyan sa mga mga nasalanta ng lindol? Yes, sir. We are already on our fifth day of operation, sir, since we activated our emergency operation center and incident management team at the provincial level. Mm-hmm. Since day one kasi nakapag-response na tayo based on sa needs and priorities ng dalawang hard-hit areas natin sa Davao Occidental. Mm-hmm. Kasi Davao Occidental is composed of 5 municipalities and we have 2 hard-hit areas in our southern part of our province, which is Osiabag Santos and the Sarangani Island. Island. Mm-hmm. Island po, hindi po province. Uh-huh. So, as of now, sir, we recorded confirmed dead of 6. Ilan ho? And, Ilan ho ang confirmed dead? Ha? Confirmed dead na yan. And then we still... Ilan ho? Sorry, hindi ko nakuha yung nawala yung signal. Confirmed dead, ilan ang patay? Diyan sa lugar nyo? 6 po. 6. Okay. Yeah. And we have a total of 17 individuals who are still missing. Okay. So, Injured? May ongoing mga naman injured? po ang- May mga nasaktan? Hindi po. Missing. Hindi, pero ilan ho yung missing? So yung injured, ilan? Injured. I will give you the data mamaya sila kasi hindi wala sa akin ang copy. Okay, ngayon. okay. Ako. Okay. Anyway, ongoing ang search and rescue operations or maybe retrieval na kasi ang mga individuals na ito mostly are victims of landslide. Okay. Yeah. In our upland barangays and our coastal areas. So, for now, intact naman po ang troops namin from AFP. Oo. Galing pa nga itong Manila. We have our Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Okay. PNP, BFP, PDRRMO, MDRRMO, Search and Rescue Teams, no? Oo. On board na po doon sa mga areas reported na merong maraming missing po. Mm. So, for now, sir, ongoing ang aming air ops o aerial operation. May binigay po kasi si Philippine Air Force to our Secretary of National Defense Oo. na na-activated po dito. Oo. Tatlo po ito. And then we have vessels coming from NFM and Philippine Coast Guard. So, for now, sir, ongoing naman po ang movement ng ating services for our affected areas. Yun nga lang, medyo may kakulangan tayo dito sa sa shelter kits, Yun yung mga priorities natin. Kasi the food is, we have medyo may inventory pa po si DSWD together with the province at saka yung mga tulong-tulong ng mga neighboring provinces and regions namin na nagbigay din ng tulong. Oo. So, yung kulang lang natin dito, sir, if you can, sir, help us over, is yung mga provision of shelter kits, for families. Ano ho? Anong kits? Medical Shelter kits? kit. Ha? Shelter. Shelter kits. Yung mga Yeah. Okay. Para gawing temporary houses nila. Okay. Yun yung mga trapal, yung mga Oo, sir. tama. Oo. Opo. Pero for now, Yun din. yeah. Sorry. Kasi binanggit nyo kanina, para lang hihimayin lang natin. Sabi nyo kasi maraming landslide doon lalo na sa upland barangays, kaya kailangan pa ng i-airlift yung mga, let's say, food packs para doon sa mga isolated barangays
For now ho ba, maraming kalye ho ba ang apektado na ilan ho ang barangays na isolated for now dyan sa area nyo? Na hindi makarating ang tulong. Sir, yung isolated talaga na hindi madaanan ng road is itong Upland Barangay namin na 3. Tatlo. At saka meron kaming 6 sa baba. Oo. Pero 6. ngayon, sir, ongoing ang clearing operation ng DPWH at saka Provincial Engineering and the Municipal Engineering naman po. The Okay. problem is, yung ma-provide kasi namin, at saka mayroong mga private contractors din na nagtulong, sir. Okay. Yung problem lang naman namin, sir, is yung way naman from our place to the southern part of our province is yun mayroong ongoing na clearing operation. Pero yung way namin palabas doon sa Glan at saka palabas dyan sa medyo hard hit pa rin po, not passable pa rin po yung part ng Glan to Jose Abad Santos. Oo nga raw eh. Pero ngayon ho ba dyan sa specific na lugar nyo, meron na ba supply ng kuryente na talagang tuloy-tuloy na or meron pang ibang wala? Meron pang ibang wala po, especially part ng Jose Abad Santos. Tapos okay. part ng our island kasi may sariling generator set kasi ang kuryente nila doon from private na company. Okay. By the local government unit. Initially, under repair po siya. So, isa din po sa kailangan natin mabigay sa area ay yung solar light kung meron po. Solar lights. Okay. Yeah. Portable solar light. Saka yung problem natin with water, initially, nakapagpadala kami ngayon ng machines to convert the water from the sea na maging drinking water. Meron na din tayo ng mga nabigay ng mga portable water purifier sa Balon Island and parts of Jose Abad Santos. Oo. Ngayon ho ba bali ibig sabihin meron pa kayo nararamdaman ng mga aftershock sa ngayon, Hari? Yes, sir. As of kahapon, sir, we recorded around 2,097 aftershocks na po. Okay. But partly, around 22% lang naman po ang na-felt, kasi yung may mga major tremors po. Kamusta naman yung ating mga, let's say, gusali o yung mga kabahayan, no? Na ibig sabihin, na-check ba yung structural integrity? Baka kasi may mga bitak-bitak at posibleng may risk na kung bumalik ang mga tenant. Yes, yes, sir. Tapos yung meeting namin with the DPWH Regional Office. Kasi ina-assess na nila yung mga schools namin, particularly yung mga national offices na finance with the national government. Ongoing din naman po ang ardana ng aming local teams para lang makapag-declare na kami ng resumption of projects to our 3 municipalities. So hopefully, maka-resume kami by next week. Pero itong Jose Abad Santos, ang Balon po, wala pa pong klase po. Okay. So ibig sabihin, kasi holiday naman ngayon, so yung nakaraang 4 na araw, talagang walang klase yan. Mga government offices din ho dyan, pati sa Davao Occidental? Yung naging advisory ng province po is magkaroon ng temporary, hindi dapat maputol ang services ng government. So, nagpagawa tayo ng mga maintenance na officers outside the municipio and provincial capital. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang servisyo ng government po. No declaration of work package po, sir. Hello, sir. Salamat Sir Hario sa ninyo sa update from there sa sa Davao Occidental. Thank you. Yes, sir. Saan po ba yung tulong natin, sir? Okay. Sana po, sir. Basta ang sabi mo, ang mga pangangailangan, itong shelter kits, itong trapal, solar lights, at saka yung water, yung drinking water. Tama ba? Yun yung mga unang pangangailangan dahil marami pa rin landslide, no? Tingin nyo yung clearing, how long will it take, Hari? We will make it sure na within this week, sir, within this week? Sana. Within that. Marami na kasing heavy equipment ang datingan, sir. Sige. Thank you very much, Hari, sa oras. Hey.
Thank you po. Thank you po. Okay. Very much, sir. Okay. Yan ho si Harry Chester Camoro. Siya ho ang head ng PDRRMO dyan sa Davao Occidental. Meron tayong isa pang makakausap pero bago yan, meron lang tayo ipi-play na video tungkol dito sa nangyari sa isang high school dyan sa Sarangani.